Naka-live pa din siya. Oh, meron siyang 4,700. Pati eskwelahan ni VP Sara sumisigaw. Humarap ka sa... Ay, really? Ano to? Tingnan natin. Pati eskwelahan ni Sara? Really? Pa. Pasok. Attorney. Ganun ba? Sa ilaw yan, sa ilaw. Sa ilaw, Erin Rios. Lynn Pierce, and Tatu. Tatay G's, Selma. Lingat, Selma, Lingat. Yun. Delphine Junior Gara, Island de los Santos, Marley Armelor, ng Tagum City, Kaiyus, no? Tama ba, Kaiyus? Tama ba pag-pronounce ko? Kaiyus? Basta, Kaiyus. Basta gayon, Kaiyus. Okay, Tatay Ray, of course, Rudy Manuel, Julie Ishida, Delta Gomez, Rosa Agon. Sinasabi ni Sana, sabi, no? Petition sa Supreme Court patungkol sa issue na dapat hindi tumawid ang impeachment sa 20th Congress. So, parang taliwas. Taliwas ang kanyang sinasabi sa nais niya at nais ng kanyang mga kalyado at abogado. Teodi Dalisay from Dubai, UAE. Okay, Kebla, hello. Susan Gatus, Rain. Froilan Rasos and Agustin Mondragon. Ayan, from UK. Geoffrey Tizon, Carmen Babieto, Malu Abo. Ayan. Dayan Sanchez, Connie Nurse Vlogger, from Belfast. At saka Salvador La Cuesta, Joy Saison, Luis Gabuyo, Jos Sabado G. At saka si Rose Oranyo. Yan. Jos Sabado. Okay, yan sila sa Batangas. Clear, Kumaga, sinabi ni Senator Trillanes na siguro as early as February, hindi nakikita ng mga senador kung ano ba talaga ang nasa sa loobin ng taumbayan patungkol sa impeachment. Okay? Kasi, mga ka-clear, of course, may nagsisurvey, pabor, kay VP Sara, may ganon may mga ganon naratibo na ayaw ng tao ng impeachment at kaya hindi lahat na boto sa alyansa ay dahil ayaw ng tao sa impeachment. Pero yung ibang mga naboto parang okay naman sa impeachment. So, parang hindi kasi siya tumutugma. Kaya ngayon si Lord Glenn dito, Cheska Macoran, Rebecca Lagmay. So, ngayon, mga ka-clear, itong Geoffrey Tizon, blood ba? Baka blood bluff, yun. So, kasi, mga ka-clear, ang pinaka-latest nga na survey, ito inulit ko naman na sa inyo kagabi pa, 88% survey ito. Pwede kayong maniwala, pwede hindi nyo paniwalaan. Pero 3 survey na yung napapansin natin. Pulse Asia, 50% ayaw na impeachment. Diba? Ayaw na impeachment. 50%. At 23 or 28 lang yung may gusto na impeachment. Pero sa SWS, 88% ang gustong ituloy ang impeachment trial. Okay? 88%. Sa WR Numero Survey, it's 90.3% ang gusto ng impeachment. Tingnan ko lang ito mga kakilala. Ito hindi ko pa nakikita, baka meron na. Okay. Try ko lang. Kaming nilabas na sila. Wala yata pa. Tintignan ko yung tangere mga kaklir ito meron. Wait lang 3 months ago pa to. But anyway, 3 months ago naman to. So yun ito Panginoon na. 1, 2, pangatlo na to. Share ko lang mga kaklir. At least para may basihan naman tayo sa sinasabi natin. 73% of Filipinos want to face impeachment court. So that's Feb 21. Feb 21 to. So parang wala siyang latest Pero, diba? At least, alam natin na yung karamihan sa survey, taliwas doon sa findings. Sa survey ng Pulse Asia. Kaya nga siguro mga klik nito yan Ayaw natin sabihin mali ang Pulse Asia. Ayaw natin sabihin tama yung iba. Pero depende siguro sa respondents Depende yan sa gusto mong itanong. Diba? Kung meron kang gustong i-push, ang tanong mo, alam mo yun, para mag-formulate ka ng tanong, para pumabor doon sa gusto mong i-push. Diba? So, depende yan. Ayan. Okay, malaki ba to? Sorry Yan. Kita nyo naman, 73%.
So, okay. Maliban dito mga ka-clear. Maliban dito. Ito, akala nila attorney lahat ng tao ay IDD shits na kasi tahimik lang kami. Meow, Cat TV. Oo, pero ngayon, lumalabas mga ka-clear. Marami ang may gusto na ituloy. Di naman ibig sabihin na gusto i-convict. Iba yung mga ka-clear, ibang issue yung i-convict si VP Sara. Sa ngayon, ang issue is dapat matuloy ang impeachment trial. Ang issue dito, dapat humarap si VP Sara sa isang impeachment trial. Ayaw na hindi ito matuloy. Ayaw ng karamihan Judy Mayo and Hope and Jean Estacion na, di ba? Ayaw nila na hindi humarap si VP Sara. Ayaw nila itong ma-dismiss through technicality na ang gumagawa ng dahilan ay yung mga kakampi ni VP Sara doon sa Senado. Yan ang ayaw nila. Dahil dapat yan matuloy. Diba? Kumbaga, doon pa lang sa, hindi pa nag-start ang boxing, diba? Talo na yung isa. O may desisyon na yung mga judges na pumapabor sa kabila. Hindi pa nag-start yung boxing. Gusto na lang i-announce yung panalo yung isa. Diba? May ganun. Sabi ni Boss Ju, false Asia yung attorney ginawa sa ilalim ng punong mangga. Ganun. Well, anyway, unang-una, bakit ba kaya sila na nabansagang propagandista ng mga Duterte noong pang 2016? Diba? Hindi tayo nagsabi niyan, mga klira. Since 2016 pa, na ganun ang tingin sa kanila ng mga tao. Na pag may mga issues na lumulutang, parang come to the rescue. Parang hindi sila pinagbibintangan. Diba? Parang nagkakaroon ng regular na survey, tapos iuulat nila na mataas pa rin ang survey, ang rating ng Pangulong Duterte, kahit may issue na about the rape joke, kahit may issue na tungkol sa gumamit kayo ng gumamit kayo ng face mask at ipanlinis nyo yung gaas, di ba? Kahit may issue na tungkol sa Farmally at paglulustay ng pera ng Farmally, na pinabayaan niya dahil si Michael Yang ang financier ng Farmally at the time, during COVID, during pandemic. So lahat yan, natabunan, no, ng mga survey. But anyway, hindi natin alam. Hindi natin alam ano ang behind dyan. Basta yun lang yung lumabas sa news. Diba? Ganda ang rating. Kung maganda ang rating, edi okay lang. Diba? Kaya lang, wag sanang maging parang yung surveyor ka na nagpe-pretend, nagsasabi ka na neutral ka when in fact lumalabas, propagandista ka ng mga Duterte. Yun lang naman yun. So anyway, hindi yun yung topic natin, nabanggit lang natin. Pero kasi sabi natin, marami na ang nagpapahayag na dismayado sila sa ginagawa ng Senado. Diba? Siguro ito yung mga hindi na nila nadidinig dahil nga lumalabas sa survey mataas na ayaw ang impeachment. At lumalabas tuloy na parang ito ba yung issue kung ba't hindi nanalo yung 11 na senators? Diba? 6 nanalo sa alyansa. Diba? 2, PDP. Diba? Pero, taong bayan yung nagsasalita eh. Diba? Gustong ituloy ang impeachment trial. Bakit? Marami kasing resibong hindi maipaliwanag. And at the same time, mga ka-clear, totoo ba, tanong ko sa inyo, totoo bang matapang si VP Sara na matuloy ang impeachment? Gusto niya ba talagang harapin to? O sabi nga sa atin, ang sabi natin kasi bluffing eh. Kasi ito nangyayari, umaatas sa Senado, naduduwag sila. Tapos si Sara ngayon, ang gusto, lumabas, siya ay matapang. I want that. When in fact, lahat ng ginagawa nila, gusto na dismiss pa lang at the outset. Start pa lang. Diba? Kaya iba nga yung sinasabi ng tapang, iba yung ginagawa. Diba? Kaya sabi nga ni lip service, sa atin, bluffing. Oh, ayan. So tingnan natin kasi mga schools na rin, mga universities na rin, abay, sumisigaw, mga ka-clear. Sumisigaw, Ateneo, na UP. ituloy ang impeachment trial at harapin ni VP Sara itong proceedings. Diba? Okay, sige, tingnan mo natin unang-una. Okay? UP Law. Laman ang chismisa ng mga marites sa kalye namin. Napabor daw mo sila na matuloy ang impeachment regardless kung anong resulta. Haram mapimok. Oh, yun eh, mga kakli. Ito yan. Ang siguro itong nakakatakot ng mga ibang kakampi ni VP Sara. Pagbas, ang ebidensya naman, halimbawa may ebidensya ang prosecutor. Halimbawa, masasabi naman na nalo na yung prosecutor. Wala tayong ano dyan. Dapat neutral tayo dyan.
binabasa lang natin kung mangyayari. Ang maaaring mangyari. Hindi naman tayo mahuhulay. Pwede lang. Pwede lang. So, kapag inilabas ng prosecutors, yan na, prosecutors, dami yan eh. Marami sila eh. Di ba? Ang mga ebidensya. Ano ba yun? Parang sokol. Labas ng ebidensya. Okay? Pag nilabas yung ebidensya, at mapapanindigan ito ng mga prosecutors. Dahil ito naman talaga ang galing sa COA na kung saan nila sinabmit ng OVP DepEd ang mga dokumento patungkol sa confi funds. Okay. So, hindi nila yung madi-deny. Bakit? Certified uni ng COA na yung binigay. Hindi nila madi-deny mga kasi may proseso sa pagtanggap ng mga dokumento pagka confidential funds saka intel funds. Bago yan tanggapin, isa-isahin yan. Hindi ang detalye. Yan detalye Hindi mo na detalye. Pero lahat ng detalye dapat nun, nasa vault ng ahensya, ng OVP sa kanang DepEd. Mga detalye yung the truth. Di pwedeng alias-alias yan. Okay. Dapat may totoong taong tumanggap yan. Ano ang resulta niyan? Anong ginawa niya? Ano ang naging, paano itong nakatulong? At ano, kumbaga sa isang sa isang pagpaplano, paggawa, ano na yung produkto. Dapat may produkto to. Hindi pwede nagbayad ka lang ng, halimbawa, mga karir, hindi nagbayad ka lang ng 16 million for safe houses, nagrenta ka, tapos walang kinahinatnan. Yeah? Walang kinahinatnan. Argo, oo, tama ka. Ha? Papakita ko na to ha. Argo, tama ka. May tama ka, Argo. Unmodified opinion kay Inday ang COA. That's true. Pero na-explain natin dito na yung unmodified opinion kay Inday ay patungkol sa form. Natupad nila kung ano yung standard form kung paano mag-submit ng isang report. Tugma yon, malamang kasi accountant ang gumawa niyan. Pero hindi ligtas kung ano ang content nun. Hindi ligtas na ibig sabihin, clear na siya kung meron man siyang nilustay. Kung. So, it's more on the form. Niliwanag yan ng COA. So, wag natin iligaw, wag natin iligaw, dahil yung pinaka-content niyan, di ba? Kung ano nilalaman yan, hindi pa siya clear dun. Kaya nga may notice of disallowance. Okay? So ano ngayon, di ba? Nag-a-apila sila. Ibig sabihin, hindi pa siya clear. It's more on sa form lang yan. Okay, clear tayo dyan, Argo, ha? Okay. Kasi baka maligaw yung mga ka-clear dito, makita yung opinion mo, akalain, cleared na si VP Sara. Hindi. Hindi pa po. Patungkol sa content, ha? Okay. Now, so, yun na nga, di ba? Ibig sabihin, pagdating dito sa impeachment, mga ka-clear, marami na ang may gusto. Lumalabas na rin sila. At nagsasalita, kung siguro tahimik sila dati, ngayon, umiingay na sila. Sabi ni Rizalino Oliver, ang lahat ng kakamping gusto ng trial kasi kami ay sa totoo lang. Di ba? Brian RV ng Abu Dhabi. Di Bensir, nandiyan si Bensir. At saka si Takumi. Yan. So, let the evidence say it all. Afterwards, it's up to the public to decide. Yes. Ito, di ba? Ang kinakatakot nila yan, talking of the public. Pag nailabas yung ebidensya na yan, paano makakasugot si VP Sara? Diba? Paano siya makakasagot? Paano siyang, kung dalawa lang sila, nila Chika nakakaalam yan, paano nila ma-justify yung resibo na yan? Dahil umamin na si Gina Acosta, hindi niya alam yung mga resibo na yan. Binibigay lang yan sa kanya ni Chika. Kung kanino ibinigay yung pera sa utos ni VP Sara. Napunta ang pera ng 125 million na nagasta ng 11 days. Dahil inutos ni VP Sara kay Gina Acosta na SDO niya na ibigay yung pera. Diretso, isang bagsakan. Diba? 4 na bag. Bigay yan. Isang araw lang. Ito pa, ulitin ko ha, yung mga bago dito. Pero gusto ko ito ulitin. Paano nila may explain yung sinabi ng mga militar na yung 15 million na di umanong ginastos at ikinabit doon yung mga certificate na inisyo ng mga colonel dahil nagkaroon ng youth summit, hindi naman pala yung ginastosan ng DepEd. So, saan napunta yung 15 million? It was already admitted by Attorney Coa na ngayon ay abogado ni ni VP Sara. Can Attorney Coa can he still speak about that? Hindi na. Lawyer na siya ni VP Sara. Pero doon sa Senado, it can be used. It can be used. Under oath yun eh. Tapos yung mga witnesses na
ng mga colonel, nagkaroon nag-sponsor ng summit, youth summit, pwedeng ipatawag yun. Oh. So ito, mga clear, tignan natin to. Okay? Share ko lang. UP Law professors call on Senate to forthwith proceed. Yan yung UP kanina. Law professors. Di ba? So taliwas ngayon ito dun sa mga opinion kagaya ni ano nito? Ni Senator Tolentino. Di ba? At Senator Bato. Ayan, pamasahin natin mga clear. Law professors from the University of the Philippines have called on the Senate to proceed with the impeachment of trial of Vice President Sara Duterte, impeachment of Vice President Sara Duterte, warning that its premature dismissal would undermine the democratic principle of checks and balances. Paano to Senator Tolentino? Paano to Senator Amy? Paano to Senator Bato? So, gustong-gusto ni Senator Amy na ma-dismiss na to. Total, sila naman daw gumagawa ng rules. Teka lang. Hindi pwedeng abuso. May sinusunod na rules. Hindi porket kayo ang sole judge dyan or sole responsible. Ba? To hear that impeachment trial, hindi pwedeng. Kayo-kayo lang. I watched the interview of Senator Gatchalian a while ago. Itutuloy daw po ang impeachment. Yes, nakita ko din. Sino ba nagsabi? Meron pa iba eh. Nandinig ko yan. Cayetano. So, hello Yusek, kung sila po ay Senator Judges, ang judge po ba ang papanong dismissal? Hindi naman, di ba? Yes, Gia, tama ka. Bakit? Lumalabas dito kapag sila mismo ang nagmoto proprio mag-dismiss dyan. Di ba? Samantalang, wala pa tong decision. Ito kumbaga, case of first impression pa to. Wala pa nagiging decision dito sa Supreme Court. Uunahan nila ng ganyang interpretasyon. Ito ay taliwa sa mga interpretasyon sa mga pagpapaliwanag ng katulad ni Justice Carpio, Justice Ascuna, Christian Munsod, 'di ba? Christian Munsod at iba pang mga lawyers. 'Di ba? In a statement dated, June 5, the UP Law professors expressed grave concern over proposals to declare Duterte's impeachment de facto dismissed. Hindi kasi naging ito mga to eh. 'Di ba? Mga law professors to, mga kaklira. Hindi ito basta-basta. Kung professors na magagaling nga, hindi matatawaran. What more, law professors? Sa batas to. Sampal. Eksperto to sa batas, Senator Amy. Eksperto to sa batas, Senator Bato. Isama mo na si Tolentino. They argued that the alleged violations cited in these proposals are unsupported by factual developments and proper reading of the Constitution. Charot, Cora. Ano lumalabas? Cora Vidal, cut out. Walang proper reading of the Constitution. So, anong ibig palabasin dito? Yung mga nagbabalak na ipa-dismiss, prematura, dismissal of the case, wala kayong alam. Ganun yung dating kayo alam. Diba? Tapos kayo pa nag-i-initiate na ma-dismiss yung case, so kayo na ang abogado ni VP. Yung? Hindi na kayo isang neutral na judge. Okay? Supposed to be, dapat kayo yung maging neutral na judge. Dapat kayo yung neutral na judge, walang biases. Pero dito pa lang, kita mo na. Kita na yung kulay. Hindi sila patas. Diba? They added, a premature dismissal would undermine the core democratic principle of checks and balances. In contrast, proceedings with impeachment trial will uphold Senate's constitutional mandate on public trust and accountability. Public trust and accountability pinag-uusapan dito. Huwag niyong itolerate. Wait. Okay. The professor referred to the draft resolution written by Office of Senator Bato de la Rosa, the 6th to dismiss the impeachment complaint against Duterte. The resolution circulating on media raises the right to a speedy disposition of case. A right applicable to individuals with cases in judicial, quasi, and administrative bodies. Yung ba yun? Nire-raise ni Senator Bato? Right to a speedy disposition of cases. Ano bang naging PNP chief ito? May tanong lang ako Hala. O nga. However, the professors argued that this right does not apply to Duterte in this instance, noting that she had neither sought a dismissal from the Senate nor demanded the start of her trial since the articles of impeachment were transmitted. Totoo. Ang pwede mag-avail ng right na yan, mga kaklin. Sa isang case, yung akusado.
Dito mga ka-clear, hindi nga niya sinasabi na nagpapabilis siya ng hearing. Dahil gusto nga niyang patayin sa Supreme Court eh. Because of technicality din. Ngayon, nare-raise ang issue tungkol sa pagtawid ng impeachment trial. Di ba sabi niya yung abogado rin niya, magpa-file sa Supreme Court patungkol sa issue na yan para ma-dismiss. Di ba? Senator Bato, dapat medyo konting hiya. Ha? Medyo konting, ang tawag ito? Konting, wag pahalata masyado, tawag doon. Ayun, wag naman obvious. Medyo pakipot ng konti. Ha? Bakit? Abogadong-abogado na dating mo. Ni BP Sara. Shout out, Hindi yan ang papel ng Addictus. senador. Addictus Rex, shout out. Yan papel ng senador. Di ba? Ang papel ng senador ay isang judge. Neutral na judge. Diba? Hindi abogado na Sara Duterte. Tapos ngayon, ikaw magpapadismiss. Tapos nakangiti pa si Senator Amy. Tapos sasabihin sa ako, teka, i-video ko na lang, pag hindi ko na kaya ng live stream. Diba? Na dapat daw mahiya. No? Siguro daw, nakakahiya ang admin. Tama ba? Yung word niya, wait lang. Dahil, siguro kaya, ito may word siya eh. Siguro daw, yung admin may tao, dahil alam nilang matatalo, kaya gusto din nila na mapahinto. Nandadawit, nandadamay, nanunuro para may sisihin ng ibang tao kung ito ay hindi matuloy. Nasa kamay nyo lang yan eh. Diba? Ang sabi nyo, diba? Ito nga mga, diba? Ang sabi nga nila, marami sila. May numero sila. So what's the point? Diba? Marami nga kayo eh. Paano nyo pang, kung ano man ang gusto ni Pangulo diba sabi niya siguro, dahil napahiya na kaya hindi tutuloy. Una, ano ba ang gusto ng Pangulo? Ituloy ba? Hindi ituloy? Nagugulan ako sa inyong mga argumento eh. Diba? But anyway, saka ako take upin niyo mga. Dito lang tayo sa school. Ha? So, diba? Yan, nakita nyo na. Ha? Gusto ng mga UP professors, ituloy. Ituloy. Diba? Ha? Sabi pa nga, dapat forthwith. Proceed. Sige, UP. Next. Ha? Share ko ito mga clear. San Beda, Lasal. San Beda, Lasal professors tell Senate, don't dodge duty, hold impeachment trial. Diba? More academics are speaking up against the delay in the impeachment case against VP Sara. With professors from San Beda, Graduate School of Law and Lasal's Political Science Department calling on Sara to do the constitutional duty and proceed with the trial. Mga ka-clear. Si Sara, si VP Sara. Nag-aral yan sa San Beda. Nag-aral yan sa San Beda. Diba? Kailangan hanapin natin na educational background. Ito na lang, maiksi lang. Ito pala, saan pala? Biography. Hanapin nga natin. Yun. Yan, ha? Okay. Wait. Okay, mga clear. Basahin natin Lakihan ko lang. Sana yun. Yan. Sara is a Bachelor of Science in Respiratory Therapy graduate from San Pedro College in Davao City. She received her Juris Doctor degree from San Sebastian College, Recoletos in the city of Manila. She was presented as one of the most third outstanding. Nasa yung isa? Wait lang Kasi, nag-aral sa San Beda Wait lang. Saan ba yan? Hindi na nilagay dito? Kinahiya niya ba yung San Beda? Wait lang mga kakilala. Wala dito eh. Tilang. Wala dito? Okay, hanap tayo isa. Ito. Biography. Sana makita natin. Ito pala. Okay, nasa ka na? Wala. Wala dito. Ito mga kakilala. Papakita ko lang para meron akong basis. Ito nga tayo. Wala dito. Wala din sa San Beda. Basta nag-aral sa San Beda. Ayun pala, sorry.
Wala. Ito. Nakita ko na. Lakihan ko lang. Ako yung naduling. Hindi ko nakita. Liit kasi. Kaya lang. Lakihan ko. Yan. Yan. Sarah spent 4 years of law school at the San Beda and her final year in San Sebastian. So, nag-aral siya sa San Beda pero hindi siya graduate ng San Beda. Ba't kaya? 4 years eh. So, mga clear, okay. Nung nag-aral ako, 4 years. Pero 4 years, graduate na ako. Ano yun eh, yun yung normal na schedule. 4 years, kung mataas ang grade, hindi naman mataas. Kung pasado ka lahat, hindi ka aabot ng ika-5 taon. 4 years lang. Diba? Unless working student ka, tapos hindi mo kaya yung full load, syempre magbabawas ka. So, tatagal ka ng konti. Ha? May ganun. May mga naging classmates ako nag-working. Working sila, kaya kasi ang schedule naman namin sa UST, mga kaklear, ay gabi. Starting 6 o'clock ng gabi. So, pwede sila nagtrabaho, tapos punta sila sa UST, mag-aral. Yung iba, hindi full-time. Pero pag full-time ka at pumapasa ka, 4 na taon lang yan. At dito, mga kaklear, kapag, let's say, sa amin nasa UST, at alam ko ganun din sa San Beda. Pero sa UST, kapag hindi mo naabot yung QPI, yung supposed to be grades mo, na required sa'yo na i-retain mo, makikick out ka. Diba? So, lilipat ka na ng school. Lilipat ka ng ibang school. So, may mga iba akong kaibigan, mga kaklear, na hindi nakatagal siguro mga third year, first sem, mga ganon. Nasa UST pa. Tapos, on the second sem, lumipat na sila sa San Sebastian. Kasi hindi naabot yung QPI. Diba? So, dito, mga kaklear, hindi ko alam. Hindi ko alam bakit siya lumipat sa San Sebastian. Diba? Kung may 4 years na siya sa San Beda, ba't siya lumipat na sa Sebastian? Diba? Tatay niya, graduate na San Beda. So, hindi ko alam. Kasi hindi naman yata siya working at that time eh. So, kung hindi niya man naabot yung QPI na San Beda, hindi natin alam. Basta lumipat siya sa San Sebastian. Pero ito nga, mga kaklear, kaya ako nabanggit yung San Beda, kasi nag-aral siya dyan, dahil pati San Beda, mga kaklear, hindi naman kumakampi kay VP Sara. Kumakampi kung ano ang rule of law. Diba? Humarap ka. Diba? O, sige, tuloy tayo dito. Wait lang. Pati eskwelahan niya. San Beda Graduate School of Law. Although graduate school to, but still San Beda pa rin yan. Diba? San Beda Graduate School of Law and LaSalle Political Science. They want na mag-proceed ang Senado sa trial. Diba? Professors of the LaSalle University's Department of Political Science and Development Studies expressed deep disgust and grave concern over the Senate's delay in carrying out its constitutional duty to try the impeachment case. They called out the political maneuvering ng mga senador. Yon. So, kasama na UP, San Beda, DLSU, De La Salle University. Diba? Okay, pakinggan natin ng konti ito, mga kaklear. Deep concern over delays in the impeachment trial of Vice President Duterte. The department says the continued inaction of the Senate not only erodes public trust in democratic institutions, but also makes a mockery of the mechanisms for accountability enshrined in the Constitution. It called on senators of the 19th Congress to immediately constitute themselves as an impeachment court and fulfill its constitutional duty. A defense lawyer who served during the impeachment trial of Chief Justice Renato Corona says dismissing the impeachment case of Vice President Sara Duterte is not consistent with the Philippine Constitution. Attorney Tranquil Salvador notes the Senate cannot dismiss the impeachment complaint since there is no rule that will allow the upper chamber to consider a motion to dismiss the case. Wala kang motion pa. Di ba nangunguna ang mga senador na ma-dismiss? Naging lawyer. If you read the articles or if you read the rules of impeachment of the Senate themselves, you will not find a motion to dismiss. I think if assuming that is an idea that they are trying to develop in a form of a resolution, would it be something that is consistent with the Constitution? I don't see that it is consistent with the Constitution. To me, it's very clear. Meanwhile, Representative-elect Attorney Chel Diokno says under the Constitution, the Senate should have convened as an impeachment court when the articles were transmitted in February. He now calls on senators to start the trial immediately. It's premature even to talk about conviction when the Senate hasn't even convened as a court. And that to me is really something that they must act on immediately. They should have convened many months ago. At matagal na namin kina-question yan. Ang sama ng mensahe. Para bang hindi importante sa Senado yung accountability ng mga public officials. The full body says there will be no more postponement for the Bangsamoro Parliament. Oo nga, no? Parang hindi mahalaga sa kanila yung issue ng transparency and accountability.
Yun mga clear. So, sabi nga natin, pati eskwelahan ni VP Sara, nais na siya ay humarap sa impeachment trial. Doon mo linisin ang pangalan mo. Diba? Kaya lang, syempre, parte niyan, pwedeng hilingin ang mga bank records. Paano niya ma-explain, mga ka-clear? Paano kaya niya ma-explain yung yaman niya? At, nako, ito naman si Senator Trillanes na nakot pa, mga clear. Sigurado siya na parte ng pera ni VP Duterte at ni dating Pangulong Duterte at pati si Hanilet, mga ka-clear. Iba doon ay may cheque, no, na dinipositong amount galing sa isang drug lord. Yun ang sabi ni Senator Trillanes. So, paano nga yun? Di ba? Akala ba totoo ang war on drugs? Bakit merong galing di umano sa drug lord na milyones diniposito doon? Well, anyway, si Sentria ang nagpatotoo dito. Nagpatotoo doon sa mga deposito, mga amount na deposito sa account ni VP Sara at sa kanila dating Pangulong Duterte at kay Hanilet. Diba? Thank you, Judy Mayo, sa yung sticker. Salamat. Okay. So, mga ka-clear, kumbaga, umiingay na yung taong bayan. Para hindi magawa, ito sa akin, mga ka-clear, hindi magawa ng mga senador ang kanilang pang-aabuso. Marami nagsasabing abuso yung ginagawa nilang pagdidelay. So, umiingay ng taong bayan para ipaalam sa kanila na, hello, we're still here. Diba? Kami ang inyong dapat na bigyan ng serbisyo. Taong bayan ang bigyan ng serbisyo. Bansa ang bigyan ng serbisyo. Hindi ang iisang tao. Diba? Diba? Rome tulad. Pinagtatanggol ang inaakusahan ng paghahalay sa kabataan, ang inakusahan ng pagpatay sa walang laban. Yan ang mga pinapanigan ng mga senador ngayon. Nakakatakot at nakakahiya. Ano pang nangyayari? Ano na nangyayari? I agree. May mga organisasyon na dapat ang kanilang pinupush ay ang katotohanan, kabutihan, kababaan ng loob, at hindi dapat ang mga mamamatay tao. Hindi dapat yung mga abusado. Yun. Pero yun ang sinusulong ng ibang organisasyong dapat ay maka-Diyos, makatao, makabayan. Tignan nyo. Hanapin nyo ano yung mga organisasyon na ang kinakampihan pa ay yung mga di umanong mamamatay tao. Palamura. Nagbabanta sa buhay. Yun. Sinagway ko lang doon sa sinabi ni Rom Talud. Nakakalungkot. Na imbes na ipakita mo, ipaaral mo sa mga tao mo, di ba? Na tayo dapat lahat dito ay maging maka-Diyos at sa totoo lang, magsilbi ng tama. Kung ikaw ay public servant, magsilbi ka ng tama. Pero hindi ganun. Kinakampihan pa talaga ang mga killer. Ay, ba't naman sasabihin hindi killer si dating Pangulong Duterte? Inamin naman niya, mga clear, wag na tayo mag-anuan dyan, di ba? Wag na tayo plastikan dyan, mga clear, alam naman nila. Sa iba, huwag naman tayo magplastikan dyan, real talk tayo. Si dating Pangulong Duterte, killer. Inamin niya yan. So definitely, pag killer ka, marami ka na malamang na assassin. Kasama din yung mga pulis. So, tanong natin, yung isa ba sa mga assassin mo, yun ba yung kakilala rin ni VP Sara na umoo sa plano nyo patayin PBBM, si Madam Lisa, at saka si Speaker Romualdez. Kung di umanong may mangyayari sa'yo. At umoo na yung kausap mo na killer din. Yeah? So, yun mga kaklir. Diba? So, paano? Bukas linggo. Tatry ko po mag-video na iba at baka di ako makapag-live stream. Pero tatry ko po mag-live stream tomorrow night kahit medyo ganitong oras. So, mukhang tulog na iba. Mukhang akala nila hindi ako mag-live stream. But anyway, mag-team replay na lang sila. Diba? Rudy Manuel, Yami Ramos,
Nestle Ranola. Ha? Salamat, Attorney Claire. So, yun talaga mabsat. Sabi ko nga, ang kinakatakutan ng mga garapata, mga DDS, mga kaalyado ni Sara, pag lumabas na yung katotohanan na ebidensya, na ipresenta ng mga prosecutor yung ebidensya, na kapaw, wala tayong pakialam makonvict man o hindi. Pero pag lumabas yun, sirang-sira. Kasi nga, ginawa nila yan. Lalo na pag napatunayan yung mga bank accounts. Di ba? Kung hindi nila maipaliwanag yung si Mary Grace Piatos at kung ano yung libu-libong pangalan, ng mga anomalyang pangalan na walang record sa PSA. Nako po. Yun ang kinakatakutan nila, Mabsat. Right? So, it's already 11:26, Mabsat, no? So, medyo nagkakadikit-dikit yung mga kanat. Init-init si Sara eh. Tapos, tinan nyo yung mga school. San Beda, Lasal, UP. O, nagsalita na, Mabsat. Sinong next? Baka susunod dyan, yung AUST na din. Tsaka yung mga ibang law school dyan sa Manila na mga sikat. Nako po. O, tinuturuan na sila ng mga law professor ng Pilipinas, itong mga senador. Kasi tinuturo nila yung constitutional, di ba? Constitutional law sa klase nila. Which is contradicting sa pinapakita ng Senado ngayon. Tapos yung mga senador na tahimik noon, ngayon nagsasalita na, 'di ba? Pinakita na natin kanina. O, unti-unti na sila, natatamaan sila eh. Uy, ayaw ko madamay dyan sa ginagawa mo, ha. Magsasabi ako ng totoo. Forthwith is forthwith. O, di ba, Ma'am Sat? So, yun lang, Ma'am Sat. Again, maraming salamat po, Addictus Rex. Leslie Sogivia Galvan, shout out. Maki Kwan. Wilfredo Ruiz. Pinatahon. Only Jory Pise. Sino pa nandyan? Elsie Mix. Cora Vidal. Si Chi, nandyan si Suset. Sir Tony. R.R. Walk. Sir Leonardo Ansag. At siyempre sa lahat po, Eli Candelsemer. So again, maraming salamat, Mabsat. Ubo tayo ng ubo, Mabsat, pero bukas live stream ulit tayo. Yung mga nakatambak sa wall ko, bukas na natin pag-usapan kasi late na, 11:30 na, Mabsat. Gustuin ko man na ituloy ito, 11:30 na eh, no? So, rest naman tayo, Mabsat. Again, so thank you very much. Tapos yung live stream natin kanina, meron tayong 2,300 2,300 live viewers. As of now, nasa 34,000 views na siya. Yung live stream natin kanina umaga. So, thank you very much. Actually, doon pa lang kota na. Kota na tayo. Ang dami-dami supporter natin eh. Tapos, nadagdagan tayo ng 1,000 subscribers. Instant 1,000 plus. Just for 2 days. Yung live stream kanina umaga. Tapos, chinap-chap ko pa, di ba? O, nag-trending pa. Yung chinap-chap ko, nag-trending pa. 3 doon sa chinap-chap ko nag-trending. Kaya, ayun. Maraming salamat po. Sa mga nanonood po ng ating premiere, kapag chinap-chap ko yung ating mga live stream eh, maraming salamat po. Kahit alam nyo, napanood nyo na, kasama kayo doon, nandun pa rin kayo. So, kilala nyo yung mga sarili nyo. Maraming salamat po sa suporta kay Maestro Paul TV. Alright, thank you, Ma'am Sat. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo bukas. Good night. Sweet dreams. Sa mga garapata, good luck sa inyo. Bahala, Ma'am Sat. Maestro Paul.